Good morning, tara basa tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Pasensya na, sira-sira na itong Bible ko. Matagal na kasi tayo nagbabasa guys, araw-araw, 1 year na mahigit. Tapos kaya nasisira na talaga yung pinakaunang pahina ng Bible. So nandito na tayo sa aklat ng Hagay. Today is 11 September 2024. Mag-uumpisa tayo sa panimula. Ang aklat ng Hagay, pakisabayan ako ng basa, pare-pareho tayo dito matuto. Ang aklat ng Hagay, panimula. Ang aklat ng Hagay ay binubuo ng maikling mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Hagay noong 520 BC. Nakabalik na ang sambayanan mula sa pagkabihag at may ilang taon na ring naninirahan sa Jerusalem. Ngunit wala pang kumikilos upang muling itayo ang nawasak na templo. Taglay ng mga mensahe sa aklat na ito ang paghimok sa sambayanan upang muling itayo ang templo. Kaugnay nito, nangangako naman si Yahweh na gagawin niyang masagana at matiwasay ang kanilang kinabukasan bilang isang binago at dinalisay na sambayanan. Kaya nga yan ang ayoko guys yung mga gira-gira, kasi yung mga nakatayong building, pinagastusan mo lahat-lahat, tapos wawasakin lang ng gira. Kaya ayan. Sayang yung perang ginastos. Okay, nilalaman. Ang utos na muling itayo ang templo, chapter 1, verse 1 to 15. Mga mensaheng nagbibigay kaaliwan sa pag-asa, chapter 2, verse 1 to 23. Matatapos pala natin to ngayon guys, hanggang chapter 2 lang siya. Sumunod sa Kareyas na. Okay, bilisan natin ang basa. Iniutos ni Yahweh na muling itayo ang templo. Hagay chapter 1 verse 1, ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Hagay. Noong 2nd taon ng paghahari ni Haring Dario sa Persia, noong unang araw ng 6 na buwan, si Yahweh ay nangusap kay Hagay para kay Zerubbabel, na gobernador ng Juda, anak ni Shealtiel, at sa pinakapunong pari na si Josue, anak ni Jehozadak. Verse 2, ganito ang ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ng mga taong ito na di umano'y hindi pa napapanahon upang itayong muli ang templo. Verse 3, dahil dito sa pamamagitan ni Propeta Hagay ay sinabi ni Yahweh sa sambayanan. Verse 4, tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak na wasak naman ang aking templo? Verse 5, hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Verse 6, marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Verse 7, alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Verse 8, hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo, kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masihan at doon ay mabigyan ng karangalan. Verse 9, umasa kayong aani ng masagana, ngunit kayo'y nabigo, at ang kaunting ani na iniuwi ninyo ay akin pang isinambulat. Ginawa ko iyan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay, samantalang ang templo na aking tahanan ay pinababayaan ninyong wasak. Verse 10, iyan ang dahilan kaya kahit hamog ay hindi kayo napapatakan at ang inyong mga pananim ay hindi lumalago. Verse 11, matinding tagtuyot ang ipinararanas ko sa buong lupain, sa mga kabukiran at kaburulan, sa mga inaning butil, sa mga bagong alak, sa lahat ng ani, sa lahat ng tao at hayop at sa lahat ng pinagpaguran ninyo. Sinunod ng sambayanan ang utos ni Yahweh. Hagay chapter 1 verse 12, natakot ang sambayanan kay Yahweh, kaya't bilang tugon sa ipinasabi nito kay Propeta Hagay, sinunod din na Gobernador Zerubbabel na anak ni Shealtiel at ng pinakapunong pari na si Josue, anak ni Jehozadak.
Gayon din ng buong sambayanang nagbalik mula sa pagkabihag sa Babylonia ang ipinagawa sa kanila ni Yahweh na kanilang Diyos. Verse 13, nalugod siya kaya't sa pamamagitan ni Propeta Hagay ay muli niyang ipinapasabi sa sambayanan. Nangangako akong kayo'y aking papatnubayan. Verse 14, simula nga noon si Yahweh ang nagbigay ng lakas ng loob sa lahat ng nagtatrabaho upang muling itayo ang templo. Hindi lamang ni Zerubbabel na gobernador ng Juda at ni Josue na pinakapunong pari, kundi ng buong sambayanang lumaya at nagsibalik mula sa pagkabihag. Sama-sama at tulong-tulong nilang sinimulan ang muling pagtatayo ng templo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanilang Diyos. Verse 15, noong ika-24 na araw ng ika-6 na buwan ng ika-2 taon ng paghahari ni Dario. Ang kagandahan ng bagong templo, Hagay chapter 2 verse 1, noong ika-21 ng ika-7 buwan ng taon ding iyon, muling nagsalita si Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Hagay verse 2 upang ipaabot ang mensaheng ito kay Zerubbabel na gobernador ng Juda at kay Josue na pinakapunong pari, gayon din sa buong sambayanan. Verse 3, sino sa inyo ang nagkakaalala? Sino sa inyo ang nakakaalala sa maringal na kaningningan ng naunang templo? Maihambing ba ninyo ang kagandahan noon sa itsura ng templong ito ngayon? Wala itong sinabi sa unang templo. Verse 4, gayon man, magpakatatag kayo, patuloy ninyong gawin ang templo sapagkat ako'y kasama ninyo. Verse 5, nang palayain ko kayo sa Ehipto, aking ipinangakong palagi ko kayong papatnubayan hanggang ngayon nga'y kasama ninyo ako, kaya't wala kayong dapat ikatakot. Verse 6, hindi na magtatagal at yayanigin ko ang langit at ang daigdig, ang lupa at ang dagat. Verse 7, yayanagin ko ang mga bansa at dadalhin ko dito ang kanilang mga kayamanan. Ang templong ito ay mapupuno ng kanilang mga kayamanan. Verse 8, sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin. Verse 9, dahil dito ang buong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna at sa bagong templo. Ito ay mahayag ang kasaganaan at katiwasayang ipagkakaloob ko sa aking sambayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kaya ako natawa guys, dito pala kinopya yung yung napanood natin kay Pastor Kibuloy na lahat ng ginto sa kanya. Kasi dito pala yun sa Hagay chapter 2 verse 8. Chapter 2 verse 8. Sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin. Buti sa kanya 2 bansa lang, pero ito kay Father God buong daigdig talaga, buong earth. Okay, ulitin ko yung verse 8. Sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin. Verse 9, dahil dito ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna, at sa bagong templong ito ay mahahayag ang kasaganaan at katiwasayang ipagkakaloob ko sa aking sambayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga guys, magbasa rin kayo ng Bible ha, baka yung mga sinasabi ng mga ibang tao dito lang pala kinuha sa Bible, kinopya lang pala nila tapos aangkinin na nilang kanila. Huwag tayong padadala sa ganyang parang dinideceive, parang inaano tayo. Parang dinadaya tayo sa mga sinasabi. Dito lang pala sa Bible tapos inaangkin na nila. Akala natin original na salita nila yan. Yung pala dito lang kinopya sa Bible. Pero parang wag nyo naman angkinin na parang kayo na si Father God, kasi ang nagsasabi dito sa Bible si kay Father God yung buong yung pilak at ginto sa buong daigdig. Kaya pag kinopya nyo, para nyo na rin nilapastangan si Father God, kasi hindi naman kayo si Father God, diba? Okay, sumangguni ang propeta sa mga pare.
Hagay chapter 2 verse 10. Noong ika-24 na araw ng ikasiyam na buwan ng ikalawang taon ng paghahari ni Darius sa Persia, muling nagpahayag kay Hagay si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Verse 11. Sinabi ni Yahweh sa kanya na itanong sa mga pari kung ano ang pasya ng mga ito ukol sa ganitong usapin. Verse 12. Halimbawa ay may dumampot ng isang peraso ng karning itinalaga mula sa handog na inialay sa altar at ito'y binalot niya sa kanyang damit, magiging banal din kaya ang mga pagkaing masaling ng kanyang damit tulad ng tinapay, ulam, alak, langis ng olibo at iba pang pagkain? Ang sagot ng mga pari ay hindi. Verse 13, muling nagtanong si Hagay, halimbawa ay naging marumi ang isang tao dahil humipo sa bangkay, magiging marumi rin ba? Kaya guys, huwag kayong humipo ng bangkay ha. Okay, verse 13. Muling nagtanong si Hagay, halimbawa ay naging marumi ang isang tao dahil humipo sa bangkay, magiging marumi rin ba ang anumang pagkaing masaling niya? Oo, ang sagot ng mga pari. Verse 14, kaugnay nito, sinabi ni Hagay, ganito rin ang kalagayan ng mga tao sa bansang ito sa harapan ni Yahweh, pati na ang bunga ng kanilang mga gawain, kaya ang lahat ng handog nila sa altar ay marurumi. Nangako ng pagpapala si Yahweh. Verse 15, sinabi rin ni Yahweh, pag-isipan ninyong mabuti ang mga pangyayaring magaganap sa inyong buhay mula sa araw na ito noong hindi pa ninyo nasisimulang gawing muli ang templo. Verse 16, inaasahan ninyong ang isang buntong trigo ay 200 kilo, ngunit iyon pala ay 100 lamang. Akala ninyo'y 100 litrong alak ang masasalok sa imbakan, ngunit iyon pala ay 40 lamang. Verse 17, sinalanta ko ang inyong mga pananim sa pamamagitan ng mainit na hangin, amag at pag-ulan ng yelo, gayon may hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Verse 18, kaya guys, tandaan natin yung mga disaster is bigayan ni Father God bilang parusa. Verse 18, ngayon ay ika-24 na araw na ikasiyam na buwan at ito ang araw na natapos ang pundasyon ng templo. Bantayan ninyo. Okay, ulitin ko yung verse 18. Ngayon ay ika-24 na araw ng ikasiyam na buwan at ito ang araw na natapos ang pundasyon ng templo. Bantayan ninyo ang mga susunod na pangyayari. Verse 19. Ubos na ba ang mga pagkaing butil sa kamalig? Wala pa bang bunga ang mga puno ng ubas ng igos, ng granada at ng olibo? Huwag kayong mabahala sapagkat mula ngayon ay pagpapalain ko na kayo. Ang pangako ni Yahweh kay Zerubbabel. Verse 20. Nang araw ding iyon, ika-24 na buwan, isa pang mensahe ang ibinigay ni Yahweh para kay Hagay. Verse 21. Upang iparating kay Zerubbabel. Ang hirap kasi bigyan letter Z ang umpisa. Zerubbabel na gobernador ng Juda, malapit ko nang yanigin ang langit at ang lupa. Verse 22, pati na ang mga kaharian, wawakasan ko na ang kapangyarihan ng mga ito, sisirain ko na ang kanilang mga karwahe at papaslangin ang mga nakasakay doon. Mamamatay din ang mga kabayo at magpapatayan ang mga ngabayo. Verse 23, Hagay chapter 2 verse 23, pagsapit ng araw na iyon, kukunin kita, Zerubbabel, na aking lingkod, itatalaga kita upang maghari sa ilalim ng aking kapangyarihan. Ikaw ang aking pinili, iyan ang pahayag ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So bukas guys, nandito na tayo sa aklat ng Zacarias. Bye everyone, God bless.